Heaven's angels all around. My delight is found in knowing that you wear the victor's crown. You're my help and my defender. You're my savior and my friend. By your grace I live and breathe to worship you. At the mention of your greatness, in your name I will bow down. In your presence fear is silent, for you wear the victor's crown. Let your glory fill this temple, let your power overflow. By your grace I live and breathe to worship you. Hallelujah. You have overcome, you have overcome. Hallelujah. Jesus, you have overcome the world. You are ever interceding as the lost become the found. You can never be defeated, for you wear the victor's crown. You are Jesus the Messiah. You're the hope of all the world. By your grace I live and breathe to worship you. Sing hallelujah. Hallelujah. You have overcome, you have overcome. Hallelujah. Jesus, you have overcome. Hallelujah. You have overcome, you have overcome, you have overcome. Hallelujah. Jesus, you have overcome the Every high thing must come down, every stronghold shall be broken. You wear the victor's crown, you overcome, you overcome. Every high thing must come down, every stronghold shall be broken. You wear the victor's crown, you overcome, you overcome. Every high thing must come down, every stronghold shall be broken. You wear the victor's crown, you overcome, you overcome. Every high thing must come down, every stronghold shall be broken. You wear the victor's crown, you overcome, you overcome. Oh yes, you overcome. At the cross the work was finished. You were buried in the ground, but the grave could not contain you, for you wear the victor's You have overcome, you have overcome. Hallelujah.
Praise God, good morning, good noon, good afternoon, good evening. Nasaan man po kayong panig na mundo ngayon, ano man po ang inyong pinagdadaanan, I hope na nasa mabuti po kayong kalagayan. Gusto ko po kayong batiin ng isang mapagpalang araw ng linggo. Happy amazing Sunday, and I hope that you are all doing well. This is Pastor Paul Balgos of Amazing of Crossover Campus na lagi pong nagsasabi, nag-i-encourage at nagpapaalala sa ating lahat. Biblically speaking, ano man po ang ating mga pinagdadaanan, mas marami pa rin po tayong mga bagay na dapat pong ipagpasalamat sa ating Panginoon. Praise the Lord. I hope na kayo po ay nasa maayos na kalagayan po ngayon sa inyo pong mga buhay. At bago po tayo mag-start, pwede po bang i-type nyo sa comment section, where are you attending? Where are you watching right now? Saan pong panig ng Pilipinas? Saan pong panig ng mundo? Gusto po namin makita ng aming pong online team para at least makita po natin kung saan na po nakakarating ang pagbabahagi po natin ng mabuting balita ng ating pong Panginoon. Right now po, meron po tayong tinatawag na series break after po ng at least mga 3 weeks po natin na pinag-uusapan yung patungkol po sa atin pong kaisipan. Ngayon naman po, napakaganda po ng ating pong pag-uusapan. Pag-uusapan po natin as something to do with our faith. Pwede nyo po bang i-type sa comment section, faith? Come on, i-type nyo po dyan yung salita pong faith o sa Tagalog, pananampalataya. Alam nyo po bakit po? Yan po kasi yung pag-uusapan po natin ngayon. Why? Kasi marami pong mga tao ngayon, particularly mga nakiklaim po that they are Christians, pero marami po nagsasabi na meron silang pananampalataya kay Kristo. Pero let me tell you this, hindi po lahat ng pananampalataya ay pare-pareho. Meron po mga pananampalataya na sumusuko kapag tahimik ang Diyos. Meron pong mga pananampalataya na nawawala sila sa church, nawawala sila sa tamang mga gawain, tamang pananalita kapag napakarami na pong hadlang doon sa kanilang mga pinagpipray. Meron po mga pananampalataya na bumibitaw kapag tila hindi po sila sinasagot ng langit. At ngayon pong umaga pong ito, gabi, tanghali, depende anong oras po kayo nakakapanood sa ating pong online pananambahan. Ngayon pong mga pagkakataon pong ito, pag-aaralan po natin yung isang uri ng pananampalataya na nakakalugod kay Kristo. Isang pananampalataya that really pleases God, really pleases Christ. Kaya naman po, wag na po natin patagalin pa sa umaga, tanghali, gabi, depende anong oras po kayo nakaka-attend sa ating online pananambahan. Samahan niyo po ako sa ating pong topic entitled Great Faith Under Pressure. Great Faith Under Pressure. Ano po ba yung 3 marka o 3 marks ng pananampalataya na nakakalugod sa ating pong Panginoong Hesus? Yung pag-uusapan po natin ngayon ay tungkol po sa Matthew chapter 15 verses 22 hanggang 28 po. Basahin po natin sa Bible in basic English. Sabi po ng verse 22, "And a woman of Canaan came out from those parts, crying and saying, 'Have pity on me, O Lord, son of David. My daughter is greatly troubled with an unclean spirit,'" meaning demon-possessed po yung kanyang anak. Sabi po ng verse 23, "But he," meaning si Jesus gave her no answer. Nandiyan mo, hindi siya sinagot ni Jesucristo. "And his disciples came and said to him, 'Send her away, for she is crying after us.'" Sabi po ng verse 24, "But he made answer and said, I was sent only to the wandering sheep of the house of Israel." Sumagot si Jesus. "But she came and gave him worship and saying, 'Help, Lord.'" Sabi po ng verse 26, "And he made answer and said, 'It is not right to take the children's bread and give it to the dogs.'" Sabi po ng verse 27, "But she said," sumagot na naman siya, "Yes, Lord, alam ko po yan. But even the dogs take the bits from under their master's table." Nakita niyo po yung conversation ng isang babae na Gentile, isang babae na hindi Hudyo, isang babae na merong matinding pinagdadaanan, hindi lang po na babae, kundi isang ina dahil meron po siyang isang anak na may matinding pinagdadaanan. Grabe ang pressure nitong babaeng ito. Grabe yung kanyang pinagdadaan ng problema. And I believe marami po sa atin ang nakaka-relate na meron po tayong mga pressures ngayon, meron po tayong mga problema financially, meron po tayong pressures ministerially, meron po tayong pressures relationally, even sa ating health, even sa ating mental health. Ano man po yung pinagdadaanan nyo,
ito pong mensaheng ito ay para sa inyo. Balikan po natin, bigyan natin ng diin yung verse 27. Then Jesus said, answering, said to her, "O woman, great is your faith. Let your desire be done." And her daughter was made well from that hour. Dahil sa pananampalataya nitong babaeng ito sa kapangyarihan ng ating Panginoong Jesus, let your desire be done. Meron palang desire na sinusunod o may mga desire na angkop sa ating Panginoon sa pamamagitan ng ating pananampalataya sa Kanya. And her daughter was made well from that hour. Gumaling yung kanyang anak. Context, ito pong Matthew chapter 15, verses 22 to 28, yung binasa po natin. May kita po natin ng isang babae na dumadaan sa matinding pressure, kagaya ng sinabi ko po kanina, isa po siyang Gentile, isa siyang babae, isang ina na meron pong anak na pinahihirapan ng demonyo. Hirap po siya. Imagine mo, hinarap niya yung silence ni Jesus Christ, yung first part ng nung text na binasa natin. Tapos yung pagtutol sa kanya ng mga disciple at tila pagtanggi ng Panginoon sa kanya. But imbis na umatras imbis na sabihin niya, ay ganun po ba? Sorry po Imbis na umatras ay lalo po siyang lumapit sa ating Panginoon. At ganyan po yung uri ng pananampalataya na gusto ng ating Panginoon sa lahat po ng pinagdadaanan natin, sa lahat ng pressures, perhaps hindi naman demonic oppress yung anak mo, pero merong oppression sa finances mo, merong pinagdadaan na matindi sa family mo. Sa huli, imbis na umatras, siya ay lumapit sa ating Panginoon. At ang matindi, hindi siya pinuri ni Jesus Christ sa kanyang lahi, sa kanyang katayuan, sa kanyang kakayahan. Isang bagay lamang ang kanyang pinuri ni Jesus Christ sa babaeng ito. Great is your faith. Now, meron ka bang isang kakilalang tao ngayon na nakilala sa kanyang karakter na sinaam-up sa pamamagitan ng 4 lamang na salita? Great is your faith. Sa verse 28, makikita natin na si Jesus Christ, sabi doon sa nanay, sabi doon sa babae, great is your faith. Pwede po bang i-type niyo sa comment section yung 4 na salita po na yan? Great is your faith. Ito po ay Canaanite woman na paulit-ulit kong sinasabi para bigyan ng diin na hindi po usually sila nakikipag-usap ang mga Hudyo sa mga Canaanite, lalong-lalo na nga, babae. Hindi natin kilala yung kanyang pangalan. Hindi natin kilala kung ano pa yung background niya na mas malalim. Ang alam lang natin yung sinabi ni Jesus Christ sa kanya, great is your faith. At itong 4 pong salitang ito tells us everything we need to know. At pwede natin pagkatiwalaan si Jesus Christ dahil siya po ang nagsabi nito, great is your faith. Now, kung handa na po kayo, tignan po natin yung 3 marka ng pananampalataya na nakakalugod sa ating Panginoong Jesus. By the way, pag sinabi pong faith, faith is trusting God kahit ang mga sagot ay na-delay. Faith is trusting God kahit mahirap ang aking pinagdadaanan. Faith is trusting God kahit yung purpose niya sa pinagdadaanan ko ay hindi malinaw. That's faith. Knowing na merong Diyos na may plano sa buhay mo. Knowing na merong Diyos na buhay at merong Diyos na may pag-aalala at pagmamahal sa'yo. So, tingnan natin yung at least 3 marka ng pananampalatayang nakakalugod kay Kristo. Number 1, sabi po ng verse 22, suddenly a Canaanite woman from there came out shouting, nagsisisigaw, Lord, and Son of David, Panginoon, Kurios, and Son of David, nire-recognize niya yung genealogy ni Jesus Christ. Have pity on me. Bakit? My daughter is full of demons. Ano yung 3 marka ng pananampalataya? Great faith, pananampalataya na nakakalugod kay Kristo. Number 1, faith will make you attentive. Yung pananampalataya, itong uri ng pananampalataya na ito, yung great faith na ito yung pananampalataya na magiging attentive ka. Type nyo nga po sa comment section, attentive. Saan dapat attentive? Kung ikaw ay may pananampalataya na talagang nagtitiwala sa Panginoon, yung meron kang genuine na faith, meron kang buhay na pananampalataya, saan ka dapat attentive? Number 1, you need to be attentive to the right person. I-type nyo nga po sa comment section, right person.
Ito pong babaeng ito, hindi po siya nagsayang ng oras, hindi po siya nagsayang ng any other opportunity. Nung nalaman niya na nandiyan si Jesus Christ, the woman never wasted the opportunity to come to Jesus. Sabi niya, Lord, Son of David, have pity on me. Pakinggan niyo maigi. What can we learn from this? Alam ng babae kung kanino siya lalapit. Let me just repeat it. Alam ng babae kung kanino siya lalapit. Ganon din dapat po tayo sa ating pagiging Christian natin. Alam po dapat natin kung kanino tayo lalapit at saan po tayo lalapit. Kapag mayroon po tayong pinagdadaanan, kagaya ng pinagdadaanan ng babae, matinding pinagdadaanan, mabigat na pinagdadaanan, madilim na pinagdadaanan sa yugto ng kanyang buhay, alam dapat natin kung kanino lalapit. Kapag may pinagdadaanan po tayo sa relationship, alam po dapat natin kung kanino lalapit. Kapag may pinagdadaanan tayo sa money, sa health, sa mga takot na pinagdadaanan natin, alam dapat natin kung kanino lalapit. Yung iba sa atin, pag meron kayong pinagdadaanan mag-asawa sa relationship ninyo, imbis na lumapit ka sa mga taong sira din ng relationship, unang-una sa lahat, lumapit ka kay Lord. Pangalawa, lumapit ka sa mga taong tutulungan ka para maayos ang relationship ninyo mag-asawa at hindi para wasakin pa ito lalo. Kung meron kang panlalamig sa ministry, may panlalamig ka kay Lord. Dapat lumapit ka unang-una kay Lord. Pangalawa, sa mga taong hindi backsliders, sa mga taong may init sa Panginoon. Yung iba naman sa atin, kapag may pinagdadaanan ka sa iyong karir, wag mong ang lapitan mo yung mga, unang-una ulit si Lord. Pangalawa, yung mga taong may pagmamahal sa kumpanya. Hindi yung mga taong ayaw sa kumpanya. Why? Why am I saying this? Because, humanly speaking, pakinggan nyo to, ultimately, our success is always connected to God. Ultimately speaking. But humanly speaking, our success or failure is always connected to people. Ulitin ko, our success is always connected. Our success or failure is always connected to people. Yes, gusto ni Lord umayos ang buhay mo. Gusto ni Lord tumino ka. Pero kung kukonek ka sa mga maling tao, maniwala ka kapatid, ang desire ng Panginoon, tumino ang tao. Ang desire ng Panginoon, umayos ang tao. Pero kung sasama ka sa mga tao, hindi maaayos, later on, you will experience yung devastated life. Ulitin ko po, humanly speaking, your success or failure is always connected to people. Kaya, yung ibang tao, matitindi yung failure na kanilang pinagdaanan because lumapit po sila sa mga maling tao. Ang great faith, attentive hindi lamang sa tamang person, kundi attentive rin siya sa tamang solution. Type niyo sa comment section, right solution. Ang problema ay panahon na humanap ng tamang solusyon. Sabi niya, my daughter is full of demons. Punong-puno ng spirito ng demonyo ang aking anak. Minsan, nakakalungkot mali po tayo nang nahahanap ng solusyon. Kapag tayo po ay nagkamali, ang unang, lalong-lalo na kapag nagkamali ka sa issue ng demon possession, instead na mawala yung sapi, lalong nadadagdagan yan. Kaya isang maling diagnosis, siguradong mali rin ang prescription. Lalong lalala ang situation. Kapag masakit ang ipin, saan lalapit? Sa dentista. Type niyo po sa comment section, dentist. Kapag may problema sa mata, ang pupuntahan, ophthalmologist. Kapag tayo nagkakaproblema, unang-unang lalapitan po dapat natin, lalong-lalo na sa ating spiritual life, walang iba po kundi ang ating Panginoon Diyos. If you want to succeed in life, you must be attentive to the right opportunity that comes your way. Ulitin ko po, faith will make you attentive. Yung pananampalataya na biblical, yung pananampalatayang buhay, yung pananampalataya na tunay, it will make you attentive sa tamang tao. Ang nilalapitan si Kristo, ang nilalapitan yung mga taong inilagay ni Kristo sa ating mga buhay, hindi yung inilagay ng diablo sa ating buhay. Attentive dapat tayo hindi lamang sa right person, attentive rin dapat tayo sa right solution kasi hindi lahat ng nakikita mong solusyon ay tama. See to it na ang solusyon na kinakapitan, pinanghahawakan mo ay base sa salita ng ating Panginoon Diyos. Palakpakan po natin ang ating Panginoon. 3 marks of a faith that pleases Christ. Number 1, faith will make you attentive. Yung attentive na pananampalataya. Pangalawa,
Verse 22 pa rin ng Matthew chapter 15. Suddenly, a Canaanite woman from there came out shouting, Lord, Son of David, have pity on me. My daughter is full of demons. Yung pananampalataya ng babaeng ito ay merong. Pangalawa, faith will make you brave. Come on, type that in the chat, brave. Kanina, attentive. Pangalawa, brave. A, B, C. Una, attentive. Pangalawa, faith will make you brave. Why? Kasi importante po ito pananampalataya na tunay, importante yung pananampalataya na biblical because yung faith na ito, tinutulungan kang maging courageous, maging matapang. Why? Kasi yung tapang na ito na nanggagaling sa tamang pananampalataya, ito yung courage na magbe-break ng barriers. Tignan nyo sabi ng Bible, suddenly a Canaanite woman. Ano yung mga barriers na pwedeng magpahinto dito sa babaeng ito? Number one, she was a Canaanite. Galit ang mga Hudyo sa kanila. That is why matinding pananampalataya, matinding tapang ang meron itong babaeng ito para harapin niya itong mga Hudyo na ito, na mga lalaki pa. At nandito pa si Jesus Christ. Andiyan kanya mga disciples. Ang tawag nga po sa kanila, di ba, mga dogs. She was a Canaanite. She was a Gentile. She was a girl. Ang daming pwedeng magpahinto sa kanya. It seems that the disciples were against her. Patahimikin niyan, palayuin niyan. Mababa ang pagtingin sa kanila noon because they are uneducated. But despite of those barriers, she still has the courage to approach Jesus. Mga kapatid, ano pwede natin matutunan dito? Ang tagumpay, ang success natin, ang breakthrough natin, ang ating mga pinagdadaanan, hindi pwedeng walang hadlang. Even sa pag-aaral, gusto mo makagraduate ng college if you're a Christian and you're still studying. If you want to have a breakthrough sa pag-aaral mo, hindi pwedeng walang hadlang. May mga examinations, may mga quizzes, may mga thesis, ganun din sa career. If you want to become a Christian who is successful in career, may pagdadaanan ka. Sa negosyo, may pagdadaanan ka. Sa growth, may pagdadaanan ka. Sa pagsuserve, may pagdadaanan ka. If you want to succeed in life, you must break all barriers that will hinder you. Be brave enough. Put your faith in Christ. Why? Ito yung courage na mag-break ng anumang barriers. Ano pa? Yung courage, yung ating pong pananampalataya, ito yung magbe-break po ng mga bandage po natin. Sabi ng Bible, my daughter is full of demons. Sa totoo lang, pwede siyang balikan ito mga demonyong ito. Pwede siyang pag-initan ng mga demonyong ito. Ang mas masakit, pwede siyang mawalan ng pag-asa dahil sa tindi ng kanyang pinagdadaanan at tindi ng kanyang problema sa kanyang anak. Mga kapatid, hindi po tayo makakalaya sa mga problemang pinagdadaanan natin kung hindi po tayo mananampalataya sa ating Panginoon. So, maaaring pumasok na sa isip nyo, ano nga ba yung pagbibigay o pagbibigay sa church? So, sa pagbibigay, dito ginagawa natin yung, nagbibigay tayo kay Lord. And hindi lang siya basta nagbibigay or hindi lang siya basta obligation. Nagbibigay tayo or pinuput natin yung trust natin sa Creator ng heaven and earth. Baga, binibigay mo yung pagtitiwala mo doon sa future mo, yung sa present mo, para doon kay Lord mismo. And also, hindi lang din tayo nagbibigay para, para maambunan tayo ng blessings. Nagbibigay tayo kasi in this way, natatama yung perspective natin as a Christian. And also, mas lumalalim din yung pananampalataya natin kay Lord. So, biruin mo yun, magbibigay ka. Especially naman kapag, gipit na gipit ka na, pero magbibigay ka pa rin kay Lord. Hindi lang siya basta nagbibigay ka kasi para sa expansion ng kingdom ni Lord. Nagbibigay ka kasi, alam mo, si Lord yung nagpo-provide sa iyo Baga, siya yung bahala dun sa future mo. And alam mong hindi ka mawawalan kasi, yung binibigay mo, hindi lang para sa kinabukasan mo, binibigay mo yun para na rin sa relationship mo or ikakalalim pa ng relationship mo kay Lord. And also, as a student naman, syempre, estudyante pa lang naman ako. Wala pa naman akong talagang trabaho na, na source of income, sabihin na natin. Una, syempre, nung nalaman ko na yung sa pagbibigay,
syempre medyo nag-click sa akin yun na parang anong gagawin ko dito, wala naman akong source of income. So ginawa ko, binigay ko pa rin kay Lord kahit na ito lang yung kaya ko, pero may dumating sa point na parang alam mo yun, anong gagawin ko, wala akong baon, anong gagawin ko, wala akong panggastos. Pero hindi mo mamamalayan, may ginagawa na palang way si Lord. So nung kinabukasan, ayun, unexpected pa, ayun, may pinadala si Lord na ayun nga, nagbigay ng provision ng mga gastusin. And isipin mo yun na kahit maliit pa lang yung nabibigay mo, pero malaki na kaagad yung binabalik ni Lord sa'yo. So ayun nga, hindi ka talo kapag nagbigay ka kay Lord eh. Kumbaga, panalo ka kasi yung isipin mo yung maliit lang na tinanim mo, pinapalago na yun ni Lord as hindi lang sa, alam mo yun, yung parang alam mo maliit lang din yung babalik, pero mas malaki pa pala yung ibabalik sa'yo ni Lord. So, ayun, in-encourage ko kayo na magbigay rin kayo kay Lord and try nyo rin and malalaman nyo kung gaano ka-sovereign si Lord sa pagpo-provide niya hindi lang para sa mga pangailangan natin and also sa security na rin ng future natin. So sige po, manalangin po tayo para sa ating pagbibigay. Lord, maraming salamat po sa araw na ito that you gave us this provision, Lord. Pinagkakatiwala po namin itong mga provision na ito, Lord. Itong mga natanggap po namin mula sa inyo, Lord, and pinagkakatiwala po rin namin sa inyo ang aming future, Lord. We pray, Lord, na itama niyo po ang aming mga perspective, Lord, kung meron mga hindi tama, Lord. And I pray, Lord, na sa aming pagbibigay ay mas lumalim pa po ang aming pananampalataya sa inyo, Lord. And we know, Lord, na hindi mo kami pababayaan dahil ikaw ang great provider, Lord, sa araw-araw and also hindi lang sa present na pangailangan namin and also sa amin na rin sa future na rin po namin. And we pray, Lord, that we honor you and we thank you, Lord, sa lahat ng mga provision mo, Lord. In Jesus' name, amen. Muli, ako nga po pala si Lisan Vernol, one of the core leaders of Amazing Hope Crossover Campus. Maraming salamat. 3 marks of a faith that pleases Christ. Napakaganda nito, yung pananampalataya na attentive, pananampalataya na brave, pangatlo, pananampalataya na consistent. Pakitype sa comment section, consistent. Ang sabi po ng Bible, but he gave her no answer. Verse 23, and his disciples came and said to him, send her away, for he is crying after us. But he made an answer and said, si Jesus Christ, I was sent only to the wandering sheep of the house of Israel. Sabi ng verse 25, but she came and gave him worship and saying, help me, Lord. Sabi ng verse 26, and he made answer and said, it is not right to take the children's bread and give it to the dogs. Sabi ng verse 27, but she said, yes, Lord. But even the dogs take the bits from under their master's table, yung mga nahuhulog. Then Jesus answering said to her, O woman, great is your faith. Let your desire be done. And her daughter was made well from that hour. Madami pong tao ngayon na sinasabi nila they are believers, pero hindi po sila consistent sa kanila pong mga claims. Yung kanila pong buhay, yung kanilang pananalita, yung kanila pong gawa. And dito po sa passage na to, meron at least 3 na intimidating factors. At least 3 na intimidating factors na pwedeng magpahinto dito sa babaeng na to para lumapit kay Kristo, para magpatuloy sa pananampalataya niya. Number 1, pagka walang answer. When there is no answer, yung verse 23, ba yung silence ni Jesus Christ? But he gave her no answer. Nasubukan niyo na ba yun, yung nagpipray ka pero walang sagot? Yung may mga kasama ka tapos wala man lang umiintindi sa'yo. Perhaps ganito yung situation na ito. But let me tell you this, just because God is silent doesn't mean He is absent. Hindi porkit tahimik si Jesus, hindi porkit tahimik ang Diyos, wala na siya. Ano pa yung mga pwedeng hadlang? Yung mga naysayer sa verse 23, and his disciples came and said to him, send her away for she is crying after us. Paalisin mo na yan, ba't dito umiiyak yan? Yung mga naysayers, ito po yung mga tao nagki-criticize, nag-o-object, at nag-o-oppose sa isang bagay. Seemingly, itong mga disciples ay nag-o-object,
at nagkikriticize at nag-o-oppose dun sa ginagawa ng babae. Pakinggan nyo maigi. Ano pwede natin matutunan dito? Ang may great faith ay hindi umaayaw kahit maraming may ayaw. If you really want to follow Christ, at kung gusto mong ma-please talaga si Lord sa iyong buhay, be consistent with your faith. Consistent faith, attentive faith, brave faith. Mga kapatid, dito po sa nakita natin, imagine niyo, meron pang isa. Una, when there is a no answer. Pangalawa, when there are naysayers. Pangatlo, when there is a negative answer. Mabigat to. No answer, naysayers. A negative answer, we cannot but admire the patience. Wala na tayong masabi. Ako personally, when I was studying this passage, I really admired the patience and persistence of this Gentile mother, of this Gentile woman. Lord, help me. Wait. Yung iba sa inyo, sasabihin ninyo, tinawag siya ni Jesus Christ na aso? Well, yes. Jesus did. However, pwede po natin tignan saglit lang, bago po natin i-judge naman na parang ang hard naman ni Jesus Christ, meron pong context na kinakailangan po natin maunawaan dito. You see, si Jesus Christ po in the first place, He was sent as the Jewish Messiah for the Jewish people. Kaya nga po, di ba, Matthew, Mark, Luke, John, iba-iba po yung same, tawag po natin dyan ay yung four Gospels, pero iba-iba po yung kanila pong ina-address o audience. Yung Book of Matthew, ang audience po niyan, primarily, ang mga Hudyo, because Matthew was trying to convey, Matthew was trying to point na itong si Jesus Christ, yung prophesied Messiah. Kaya sa Matthew, Mark, Luke, John, ang Matthew po ang pinakamaraming quotations from the Old Testament scripture. Meron silang mga kinokot. Kaya pansinin nyo, may genealogy sa Matthew, wala po sa Mark. Why? Kasi ang Matthew, ang mga audience po niyan, primarily, ay mga Hudyo. So, sinasabi lamang po ni Jesus Christ dito, hindi sa ayaw niyang tulungan. By the way, later, alam naman po natin na si Jesus Christ ay para sa lahat. Remember, you see, Jesus was sent as the Jewish Messiah for the Jewish people. Everyone knew that. Even the woman knew this. Kaya nga sabi nga niya, Jesus, son of David. A very Jewish description of the Messiah. Now, si Jesus Christ po, yung kanyang sinabi, hindi niya kinokontradik ang katotohanan. Ang mensahe po niya ay para sa lahat. Makikita natin yan sa Psalm 22, sa Isaiah 56, sa Matthew 28, sa Romans chapter 15. Para sa lahat po. Now, anong point dito? Jesus also ministered to the Gentiles sa mga ibang occasions po sa Scripture, particularly sa mga Gospels. Jesus was simply telling the woman that the Jews were to have first the opportunity, catch this, to accept Him as the Messiah. Una-munang dapat niyang paalalahanan, preachyan ng gospel, at tulungang makilala nila ang Messiah dahil mga kalahi niya ito. Gusto ni Lord na masibang lahat. Jesus was not rejecting the Gentile woman. Perhaps, gusto niyang itest yung pananampalataya nitong babae, or perhaps, gusto ni Jesus Christ makita ng ibang tao yung situation na ito, na opportunity para turuan yung mga disciples na ang pananampalataya, catch this, na ang pananampalataya ay walang pinipiling gender. Ang pananampalataya, whether babae o lalaki, that's what I mean. Kasi Gentile siya, walang pinipiling nationality. Ibig sabihin, welcome ang lahat ng pananampalataya, welcome ang lahat ng gender kay Jesus Christ. Jesus was not calling this woman dog in a sense that He is trying to tear her down. Common thought po nung unang panahon yan. Ulitin ko, Jesus was telling the woman na una mo na talaga niyang mission ay ang mga Hudyo. Binigyan niya ng opportunity ang mga Hudyo na makilala siya bilang Messiah. Napakinggan niyo po itong maigi.
masusubok ang consistency mo kapag ka may no answer, kapag ka may negative answer, at kapag may mga naysayers. Ang mahirap sa ating mga Christians, kapag ka dumadaan tayo sa matinding pagsubok, kapag ka dumadaan tayo sa matinding problema, kapag ka dumadaan tayo sa matinding trial, some of us dumaan sa matinding pagsubok sa pera. Iba sa atin dumaan sa pagsubok sa kanilang health. Yung iba naman dumaan sa pagsubok sa family. Iba naman merong mga self-doubt. Alam mo, ginagawa natin, may mga no answer. Ang tahimik naman ni Lord, 10 years ko nang pinagpipray ang family ko pero hindi pa rin nagbabago. Parang ang tahimik naman ni Lord at tas ang naririnig ko pa mga negative. Ang dami pa mga naysayers. Ang mahirap po sa atin mga Christian, every time na meron tayong pinagpipray, ang bilis natin magtampo sa Diyos. Remember this, kapag tayo po ay nagtatampo sa Diyos, hindi po si Lord ang natatalo. Tayo po ang talo. Kasi kahit na anong gawin ni Lord, according to His nature, hindi po niya tayo kailangan. Tayo ang may kailangan sa Diyos. Tayo po ang dapat magpakumbaba sa Diyos. Tayo po dapat ang sumasamba sa Diyos. Tayo po dapat ang rumirespeto sa Diyos. Tayo po dapat ang gumagalang at nagbibigay ng matinding pagsamba sa Diyos. Why? Kasi kahit wala po tayo, mananatiling Diyos ang Diyos. Ngunit kapag wala po tayong Diyos, wala pong kwenta ang ating buhay. Magtampo man po tayo sa Kanya, walang mawawala sa Kanya. Diyos pa rin siya. Pero kung tayo po ang nagtatampo sa Diyos, tayo po ang lumalayo sa Diyos, ang dami pong nawawala sa atin. Ultimately, ang nawawala po sa atin ay ang kaligtasan. Nawawalan po tayo ng kapayapaan. Nawawalan po tayo ng pag-asa. Sa panahon po, sa mundong punong-puno ng kawalan ng pag-asa, nakikita po natin ang nangyayari sa mga estudyante sa Pilipinas, nakikita po natin ang politika sa Pilipinas, nakikita po natin yung ekonomiya sa Pilipinas. Mas kinakailangan po nating manampalataya sa ating Panginoon. Let us be attentive, let us be brave, and let us be consistent with our faith in Christ. Tignan niyo yung response niya. Sa conversation nila ni Jesus Christ, ano sabi ng verse 25? But she came and gave Him worship. Siya ay lumapit kay Kristo at nagbigay ng worship. Come on, type that in the chat, worship. Come on, I want to see those chats. Worship. Imbis na lumayo, imbis na magtampo, imbis na umatras, lalo pang lumapit sa Diyos at nagbigay hindi ng panunumbat, nagbigay hindi ng pangungutya, nagbigay ng pagsamba sa ating Panginoon. At sabi pa niya, help, Lord. Kahit walang sagot, kahit marami mga naysayers, kahit may mga negative na pangyayari sa kanyang buhay, sumamba pa rin siya. Ganon din po tayo dapat mga kapatid. Ano yung mga marka ng pananampalataya na nakakalugod kay Lord? Pananampalatayang attentive, pananampalatayang brave, pananampalatayang consistent. I don't know kung ano yung matindi mong pinagdadaanan, perhaps relationship, sa finances, sa mga prayer items mo na hindi pa sinasagot ni Lord, sa career, sa health, sa ministry. Be a consistent believer. Type nyo nga po sa comment section, consistent believer. You have nothing to lose. Persistence will open up many doors that has been closed by resistance. Indeed, persistence can break resistance. Thank God. Why? Kasi despite sa ating mga pagkukulang, despite sa ating mga kakulangan, despite sa ating mga weaknesses and mga shortcomings, nananatiling tapat pa rin ang ating Panginoon. At the end of the story, napabilib niya si Jesus. Great is your faith. Mga kapatid, every time na meron po tayong pinagdadaanan, as I end, every time na meron po tayong pinagdadaanan, be attentive, be brave, be consistent. Ulitin ko po. Be attentive, be brave, be consistent. Sabi ng verse 25, but she came and gave Him worship, saying, help, Lord. Make Jesus Christ your Lord and Savior. Sabi ng verse 28, then Jesus answering said to her, O woman, great is your faith.
let your desire be done. And her daughter, catch this, was made well from that hour. I pray that somebody's desire today will be done today. Manalangin po tayo. Panginoon Diyos, maraming salamat po sa ipinagkaloob niyo po sa aming mensahe, yung 3 marka ng pananampalataya na nakakalugod sa inyo. Pananampalataya na attentive sa tamang tao at ikaw po yun. Pananampalataya na attentive sa tamang solusyon at kayo rin po ang nagbibigay nun. Lord, pananampalataya na matapang. Lord, na kahit po itong babaeng ito ay Canaanite, Gentile at babae, Lord, tinapangan niya. Lumapit siya sa inyo, Panginoon. At hindi lamang po yun, pananampalatayang consistent. Lord, that despite of her situation, she was consistently approaching. At ang sabi pa po sa inyong salita, Lord, siya po ay sumamba, nagbigay ng pagsamba. Lord, tulungan niyo po ang mga kapatid ko sa pananampalataya na kahit na meron po kaming mabigat na pinagdadaanan, Lord, patuloy po kami magiging attentive sa tamang tao at tamang solusyon. Lord, patuloy po kaming magiging matapang, patuloy kami magiging consistent, Panginoon Diyos. And I pray, Father, that in the name of Jesus, samahan niyo po ang aking po mga kapatid na naririto. At kung ikaw naman ay first time mong nakapakinig na mensaheng ito, and matagal ka nang nagsisik ng katotohanan, matagal ka nang nagsisik ng kapayapaan, huwag mong hanapin ito sa religion lang. If you are seeking for true peace, genuine peace, ang una mong dapat hanapin ay si Kristo. At kung ikaw naman ngayon ay wala pang personal relationship kay Christ pero meron kang religion, why don't you consider surrendering your life to Jesus, the author and finisher of our faith? Sabihin mo lang, Lord, I admit that I'm a sinner. I admit that I cannot save myself. I put my faith. I believe in your finished work, not in my religion, not in my good works. I believe in your finished work. And starting today, Lord, I am confessing that you are my Lord and Savior. Lord, kung tunay yung panalangin ng kapatid kong ito, ng taong ito, Panginoon, Lord, tulungan mo siya maging consistent sa kanya pong pamumuhay bilang isang Kristiyano. Tulungan mo siya, Panginoon, makahanap ng Bible-believing church. Tulungan mo siya, Panginoon Diyos, makahanap ng magdi-disciple po sa kanya ng mga Bible-believing life groups, Lord. Lord, sa mga kapatid ko na naman po, Lord, na may pinagdadaanan ngayon, Lord, I pray for restoration, healing, financial breakthrough, and spiritual breakthrough. Lord, I am also praying for all the people, lalong-lalo na, Lord, yung mga taong talagang may matinding pinagdadaanan. Panginoon, allow them to be attentive, help them to be attentive, help them to be brave, help them to be consistent. Maraming salamat po, Panginoon Diyos. Ito po ang aming dalangin sa pangalan ng aming Panginoong Hesus. Ang lahat ng anak ng Diyos ay magta-type sa comment section ng Amen and Amen. Palakpakan po natin ang ating Panginoon. Hallelujah! Praise the Lord! Salamat po sa pagsama po ninyo sa buong buwan po ng June sa atin pong series na ito. Kung ikaw po ay na-bless na mensaheng ito, pwede po bang i-type sa comment section, I am blessed. Come on, type that in the chat, I am blessed. At kung hindi naman po ako sa sobra makikiusap po ako sa inyo, i-share po ninyo ito pong live stream natin so that the people sa inyo pong mga timeline or sa inyong mga group chats, i-share nyo po ito para po sila ay mapagpala rin po ng nagbabago at makapangyarihang salita ng ating Panginoon Diyos. Pagpalain po kayo ng ating Panginoon. This is Pastor Paul Balgos of Amazing of Crossover Campus na lagi pong nagpapaalala at nagsasabi sa inyo, mahal po kayo ng Panginoon. Pagpalain po tayong lahat ng ating Panginoon. God bless everyone. See you next month sa ating pong July series.